Magandang araw mga kanaknak. Dito na naman tayo para sa isang episode ng Knock Knock House There. Ako si Tito Donnie at kasama ko naman si Tito Jeff. Hello mga kanak, ako si Tito Jeff. So kami naman ang makakasama nyo ngayon para kamustahin ang ating kauna-unang project. Andito si Tito Jeff para ipaliwanag kung ano yung mga gagawin sa bahay ni Kuya Jonathan. So last week, Sige. kinilala or pinuntahan nila Tito Yak, Tito Coke, and Tito Robs yung bahay ni Kuya Jonathan. So, Tito Jeff. Actually, kung napanood mo na ba yung last episode niya, yung episode 2, since nag-buy na sila ng gamit at pinuntahan ulit yung vicinity kay Foreman para makumpleto na yung requirement natin sa kanya para simulan na natin. Pero bago ang lahat, gusto sana namin supportahan para marami pang matulungan ng ating mga kanaknak. Paki-like nyo muna ang video at syempre mag-subscribe. Tito Jeff, tingnan natin ngayon yung bumili lang sila Tito Yak ng kagamitan para sa bahay ni Kuya Jonathan. Ito, Oo nga eh. tindahan na sila. Ayos na ayos yan Bibili para na at least Tito Jeff, masimulan na, no? tawag dito, timba ba to? Ano ba to? Parang balde pero ano yan, actually kitchen sink. Oo nga, kitchen sink pala Mm. yun. Mukhang magandang klase yung binili nila, no? Oh, ayan oh, nagbibilang na pero at least nabayaran na yung unang binili natin na gamit, which is ang semento, buhangin, graba, at yung bakal at yung sink, kitchen sink na yun. Tito Sige Jeff, nga, go. panoorin natin tong pagdating ng mga kagamitan sa bahay ni Kuya Jonathan. Sige. So, yan laki ng truck. Tito Jeff, mukhang mansion yung ipapagawa natin dyan. Hindi pa natin kakayanin pero importante ma-resolve natin yung gusto nating mangyari kay Kuya Jonathan para as in Tama naman, tama matupad naman. natin yung Basta kailangan natin. maayos natin yung ating mga yung kanyang Oo. CR at kusina. Tama ba, Tito Jeff? Yes, oo. Right now, yung nasa video natin na yan, ang una natin binili is number 1, hollow blocks, semento, buhangin, at yung bakal. Mukhang ito yung sakay ng truck Teka, panoorin natin yung ating pangalawang video. Ayan, Tito Jeff, nakikita natin dito. Ano ba tong dinidiskarga na to? Bigas ba to? Hindi naman. Pero again, nakikita mo dyan, yung lugar kasi niya napakasikip, napakakipot, kaya pag unload ng gamit, kita mo, masikip, Parang skinita nalaki, yun mas maliit pa sa eskinita, kaya ang ginawa niya, nag-rent tayo for the meantime ng isang maliit na, parang Pushcart. bike, pushcart, mga ganun, para Ah, mas mapabilis, ang pagbaba. Kasi kung iisa-isa mo yan, sigurado ako tatagal tayo para ma-unload lahat yung gamit na yan. a- ano ba tong unang load na to? Puro simento to. Puro Simento, una yan. Kanina yung pinakita natin is yung hollow blocks. Hmm. Mga ilang bags ba to, Tito Jeff? Right now, ang na-estimate namin is nasa 30 to complete 30 yung bags. 30 bags siya. Gaano kalaki yung gagawin natin doon, Tito Jeff? 30 bags na simento yung parang madami. Oo, oo, Parang in terms of square meter niya, pagdating sa kitchen at CR niya is nasa around 15 square meter, 3 by 5. And also yung para sa plastering ng niya, ng kaprasong bahay. So nasa around 5 by 6. So 30 square meter lahat yun, inside and outside. Kaya gumastos tayo ng at least 30 bags. ayun. Tito Jeff, kasi ko computer pinag-aralan ko. Ano ba yung
Ano ba yung recommend? tinatawag na plastering? Ano ba yung ginagawa Yung dito? plastering, oo. Actually, ang plastering, ano yan eh, hindi siya biro. Pwedeng matutunan, pero sa mga, especially sa mga skilled worker, medyo ano yan eh, yung skilled mo niyan, hindi lahat kayang mag-plaster. Ang skilled Mm. mo, pwede kang maging electrician, tubero, pero hindi ka kayang mag-plaster. Hindi siya biro, actually. Yung ba dito, Jeff, yung ano, pinapakinis yung ano, mga hollow blocks? Oo. Yes, oo. Para Oh. as in, hindi lang siya hollow blocks. Talagang meron siyang konting semento, buhangin na nakabistay, kung sa Tagalog bistay o isisibing mo, para at least mas okay yung gagamitin nating ano, pag-plaster o Tagalog is palitada. Palitada sa Tagalog. Sa Oo. ano ba, Nueva Ecija, ano ba yan? Hindi, yun din, naririnig ko dati nung pinapagawa yung bahay namin, palitada yung tawag. So sa Palitada, English pala nung palitada ay plastering. yeah, plastering. Oo. So yun. Okay. So, Tito Jeff, tingnan naman natin tong ano, paligid ng bahay nila kung anong naging obserbasyon nyo dito o kung bakit ito ba yung ano, napili natin na ano, na aayusin sa bahay niya. Sige, sige, sige. Ayun, no? Nakikita natin Ay, yung paligid, oh. oo nga eh. May papaya, pre. Actually, May bunga na ba? bayabas ba yan? Anyway, kaya isa din sa reason ko bakit kailangan natin tulungan si Foreman Jonathan is, yung lugar niya nearby the river or creek. Ah, Tapos, Hindi ba ano binabaha, siya, pre? nung binaha, nakwento niya sa amin, nung binaha siya, as in, kahoy yung gamit niya, nawala lahat, tinangay ng agos. Yung CR Kaya, nila mismo. Yung kaya ginagawa ano, nilang CR. yung CR niya, especially yung kitchen niya, kahoy lang din. As in ngayon, kaya siya na yung nakita natin para tulungan. Maging konkreto man lang yung ah, kitchen niya, Ah. especially yung CR. Kasi alam mo naman ang So nangyayari pag sa lugar na bumabaha pala dati, kasama yung kitchen at CR nila sa tinatangay. uy, tinangay na eh. Kaya it's a good thing na opportunity niya na matulungan natin siya. Oo. Kaya pala Mm. ito yung ano, naging ano natin, no. Yes, 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 So, yes. Ayan. so, ito, Tito Jeff, Ayan. mukhang nagsisimula na maghalo ng ano ng semento. Hoy, Tito Jeff, oh. Taas na agad Sige. ng ginagawa nila, oh. So, sa tingin mo, Tito Jeff, gaano pa katagal to bago matapos? Actually, Tito Donnie, ano yan? Since nasa halfway na siya ng wall, so most likely kung nasa 2 days na to, kasi pangalawang araw pa lang to actually, Tito Donnie. Ang estimate natin dito is nasa 5 to 7 days eh. So, Ito right second day to. now, yes, oo, 5 to 7 days. Oh. Especially, sana wag munang umulan ng ulan para matapos natin agad yan. Yan ang secret para sa mapabilis at mapaganda. Huwag sanang umulan. Kasi ang ating number one na requirement dyan, materialis at tao. Yan ang Ah, pag, sikreto sa pag umulan, hindi sila makakatrabaho. minimal lang siya. Kaya yun lang ang mahirap pagdating sa simula pa lang. Pero Tito Kasi pag Jeff, kung simula, kunwari may bubong na to, kahit umuulan, makakatrabaho na sila siguro. oo, yes of course. Kaya yun ang susunod natin dyan kapag nasa tuktok na ng wall yan, yung pinaka-hollow blocks nila, is magpapabubong tayo bago pa i-plaster. Yan Yun, ang ating gagawin para in case na umulan man, kahit umulan, kayang-kaya pa nilang gawin. yun, Diba? Tito Jeff, nakaka-excite naman yun. So, Siyempre, kailangan yun eh. next episode, makikita na natin yung ano, finished product nito. Oo. I hope on the next meeting natin, finish na siya, done na siya, para as in, ang pamilya ni Jonathan is masaya, um, as in, komportable na sa kanilang bahay, di ba? Para makatulong tayo, simulan natin ng pagtulong para kay Knock Knock Coaster. So, Tito Jeff, ano bang ano, pagpunta natin doon, ano bang makikita natin doon? Ano bang mga ine-expect natin doon?
Ah, on on my assessment, may bubong na siya, plaster, at yung kitchen mismo is naka-install na. So definitely parang almost done na siya. Almost done. Mm. Ayun, Tito Jeff, sa mga kanak-nak natin, kaya ba nila yung i-DIY yung mga ganitong klaseng mga renovation? No? Simple lang ba itong gawin o paano ba silang magsisimula ng ganito ring mga project? Yeah, okay. Nice question, Tito Donnie. Actually, on my observation, ang plastering nga, katulad na nabanggit ko kanina, hindi siya biro. Kailangan pag-aralan mismo. So, ang paghukay, syempre madali, di ba? Paghukay, pagsalansa ng gamit, o unloading ng gamit, kaya lang full force ng katawan mo ang kailangan ibigay, no? Kasi ako actually, before ako naging engineer, sinubukan kong as in laborer nung time na yon. Kaya kailangan masubukan muna. And then, especially, ang plastering, sabi ko hindi biro kasi knowledge niya yan eh. Ako, on my part, alam mo, nagawa ko lang dyan is painting. Yun, kaya kong gawin yung painting na yun. How about you, Tito Donnie? Yung sa Tito sa Jeff, bahay na ginawa mo. sa sinabi mo, nagbabalak pa lang ako eh. Kasi may mga konting tuklap-tuklap na sa bahay, yung palitada. Binabalak kong ano yun pa lang, i-DIY eh. Mukhang kailangan natin ng maraming practice dyan. No? Oo, pero ganito naman yun. Actually, itong mga tipak-tipak, simple lang yan actually. Skim coat. Yan ang the best. Hindi na kailangan basta-basta na i-plaster mo kasi skim coat lang yan or masilya. Sa mga... yun, masilya, yung isang naririnig. Oo nga. Ayun, Tito Jeff, so hindi man tayo nakasama nila Tito Cook, Tito Yak at Tito Robs last episode. So marami naman tayong napag-usapan ngayon at na-share sa ating mga kanak-nak. Tama ka dyan, Tito Donnie. Proud naman ako sa mga Tito Sens natin dahil nabili na nila yung mga kailangan natin. Sa bahay ni Jonathan, no? At mukhang kompleto naman dahil ang bilis ng paggawa ng renovation natin dyan. Ayun, Tito Jeff, see you next week. Excited na ako sa kalalabasan ng ating project. Ayun, Tito Jeff, kung kaya naman mga kanak-nak, kung gusto nyo kaming suportahan sa pagbigay ng tulong sa ating mga lucky beneficiaries, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sa aming Facebook page. Yeah, at ang gusto nyo sumali at magkaroon ng pagkakataon na kayo naman ng matulungan ng mga Tito Sens, i-comment lang ang inyong kwento sa comment section. Basahin at babasahin namin yan. So, don't forget to like, share, and subscribe sa aming YouTube and Facebook. So, at panoorin nyo na rin yung mga previous episodes namin kung di kayo nakasubaybay para makita nyo kung saan kami nagsimula. Ako nga pala ulit si Tito Jeff. At ako naman si Tito Donnie. Knock knock! How's there? See you next week.